So, halo-halo po yan, no? Medyo maamoy, no? Medyo maamoy. So, but it's perfectly healthy, it's good. So, ginagawa namin ito 4-in-1. Yung apat na ito, kinocombine yan. Kasi dati, magastos sa labor, kawawa rin yung tao, everyday, may isang formula, yun ang i-spray mo. So, ginawa namin ngayon, eventually, nag-develop namin, naging 4-in-1 na yung application. So, twice a week na lang ang application. Hindi na araw-araw. Then, we also have our own, we have our own, what we call Pest Buster. Okay? So, yan po yung Pest Buster namin. So, it's a fungicide, insect repellent, and a insect growth regulator. Have you heard of that term? Insect growth regulator. May mga chemicals, yes? First time. Okay. Insect growth regulator. Kasi maraming klase ng pesticide. Okay? So, may pesticide na, pag localized or systemic. Okay? Pag localized, yung pag-contact, patay. Okay? But yun ang toxic. Dahil pati ang halaman mo, pati yung mga beneficial na insects, absorb ng insect, okay? And then, it will create havoc sa kanyang system. Okay, then meron tayong insect regulators, growth regulators. Tatargetin nila yung specific stage sa buhay ng insect. So, halimbawa, pwedeng gawin nilang sterile. So, hindi na mangingitlog. O hindi na makapag-propagate. Hindi na makapag-fertilize, rather. Then, meron naman na doon sa larva stage niya, yun ang susceptible niya, papatayin niya yun doon. So, hindi na mag-mature. Yan. Ganun. Marami pong klase yon. Pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyo. This is all part of integrated pest and disease management. Mamaya, dadaanan niyo. So, dalawa po yan. Fertilization, pest, and disease management. Okay, so here, it's all natural. Okay, so fungicide din siya. Insect growth regulator. Yung fungicide nyo, buhay siya. Buhay siya. May microbes po siya. May probiotics. And it will also help doon sa resistance ng plant nyo. And sa soil. So, magiging part siya ng microbiome. But then again, yun lang din, kinakailangan yan. Meron mga off-the-shelf. But dapat yan, napag-aralan nyo, kung paano i-adapt yung off-the-shelf products niya. Kahit yung sa amin, doon sa environment mo. Okay? So, kailangan ma-mix mo sila doon sa environment mo. Yan. Okay. So, part yan ngayon, land preparation. Ang land preparation namin takes 2 to 3 months. Paano mo malalaman, sir, yung requirements ng land? Soil analysis po. Pa-soil analysis kayo sa nutrients, and then you look at kung ano yung unang nakatanim. So, halimbawa natin dito, can you get me a hagonoy? Carl? Sa inyo. Napakadami. Malusog. This is an indicator na acidic ang lupa ninyo. This is one of the primary, not the same parate, but usually is, pag meron kayong hagonoy and proliferates, acidic yung soil niyo. But hey, this is a resource. In nature, there's no waste. This is a resource. Pwede mo itong gamitin fertilizer. Okay? Pwede mong gawin. Yeah, green manure. You can use it here. Okay? Pwedeng durugin. And ito, pwede nyong gamitin itong sacrificial crop. Lalo na pagpanahon ng armyworm. Alam niyo yung armyworm, Yung kulay green? So dito kami, meron akong buffer. Yung crop namin, isprayan namin ng pest buster. Ito hindi. So, dito pupunta yung mga armyworm, yung mga insects. Okay? But that's biological. Okay? So, yun. Hindi pag sabi, naku, may peste, bili tayo sa gamot. Ganun agad. No, hindi. Kinakailangan specific. Kaya nga nadadamage ang biodiversity ng isang lugar. And, pati yung health ng nakapaligid na tao. Because, dapat specific. I-identify mo magto-troubleshooting ka. We'll provide you with a guide. Ng halos lahat ng species ng malasen ng Aquilaria na andoon. And ano yung so far recorded ng mga sakit niya, and ano yung pwede mong gawin. Okay, yung control niya. Okay? Meron ba nagsabi sa inyo na? Wala pa. Oh, yung review.
self-proclaimed cacao king of the Philippines. I won't mention his name anymore. I hope kilala niyo siya. Hindi, mag-dispensal ulit tayo, sir. Sabi gano'n. And, I'm telling you, paputol mo ang ulo ko pag hindi yan mo nga. Fuck. Hindi ko kailangan ng ulo nito. So, ano ako na sumagot, sir? This is my suggestion. Okay? Coming from a entrepreneurial mindset. Because that guy was just selling his expertise, eh. Okay? Sabi ko, you make sure you don't lose any more of those 5,000 trees. Secondly, you incentivize those people that owns those 5,000 trees. Para malaman ng mga tao, alam mo ng Pilipino gaya-gaya po tumaya, okay? Pag nakita successful yung ginagawa niya, gagayahin niya. Hindi. You're doing the same thing. You expect a different result. Mamimigay ka na naman, yan yung livelihood approach to an industrial attempt, industrial development attempt. We can never be an industrial country sa agriculture kung livelihood yung approach. Mamimigay, 10, 15, 30, 40, 50 cacao. Kung malapit ka kay Kapitan, 100! Okay? Tapos ang bahay layo-layo. Sino may cacao? Sino po may cacao dito? Ano? Ayun. Okay, sir. Cacao ang hindi self-pollinating. How many, at least, no? The advice, how many varieties you should have? No idea, pero nakaplanted yun doon sa farm. Okay, sir. You should have 3 to 5 varieties to cross-pollinate. Ngayon, hindi ko sabihin kung government agency. Sir Alan, sayang, hindi ka dumating dito. Namigay yung ang DA ng mga seedlings, ng cacao. Yung gano'n. Good sir. Sayang na, no? Nabigyan ako ng 14. Sir, anong variety? Ha? Ewan ko, hindi sinabi. Ay. May lugar dito. Pansot to kung para doon sa mga nandoon. Amen. Hindi ko na nga tinapin to eh. Ito lang, nagformative lang ako. Nakita niyo yung roots niya. Putol lang ako. Hinukay ko to. Ano pala to? Mga ganito pala noon. Abot na hanggang doon. Yung roots niya, yung root system niya. Okay? So imagine mo na, ito 3 meters siya na. So kung nagtanim ka ng tigo 1 meter, 1 meter, Laban 1 meter, and 1 meter, kasi makatipid ka, dyan mo ilalagay yung fertilizer, yung lateral roots niyan, they will expand. Doon ka lang. So yung pinafertilize mo doon. Magagawan din. Okay. Ganito po yan. Sa plant kingdom, sa jungle, no? Sa nature, okay? Hindi yan sa madamot, hindi sa mapagbigay, it's the natural course. Okay? They will compete. They will compete talaga. Okay? So kahit gano'n pa karami ang ilagay mo dyan, maglalaban pa rin talaga yan. Nagkakaroon ng banso. And, kaya daw ganyan, kasi they can mutually support each other. Ito gagawin mo windbreaker. Hello, tinan nyo nga, Ihipan mo lang yan, gagalaw yan. Tapos gagawin mo windbreaker. Kaya meron kang kasama na 4. Meron nga doon ilan, half meter lang. May nakatanim na So, where's the wisdom in that? Okay? So, ayan, makikita nyo, kalat yan ang roots niya. Yung kayo talaga namin ito. And then, there were instances na nag-bowling kami ng puno. So, when you bowl, ang conventional wisdom po kasi niyan, kung saan abot yung canopy, ando na yung mga roots niya, yung lateral, no? Yung lateral roots niya, na naka-absorb yung nutrients. Yes. Para pong papaya. Ha? Parang papaya, yes. Abot na hanggang doon. Abot And the better na kumalat siya, mas maganda. Okay? That's why may meron rin matulasta. Banana. Over here we have our coffee. Pinunik po namin ito for rehabilitation na kasi. No? So ito, makita nyo, nag-pruning na kami, formative pruning, kasi gusto ko isang lang. Ito, tingnan nyo ito. Ilan ang katawan niya? 4. Kami dyan ito, sir. Sayang. Sayang siya. Okay? Eventually, I just wanted to recover. Puputulan ko yan.
So, ano po yung gagawin pag gano'n? Pag mag-TI? Nagbabawas po ako. Most likely ito, tatanggalin ko to. Sacrificial. Pero how young you have to cut those? Dapat po, starting 1 year old talaga. Magpo-pruning na kayo. Isang taon na kung Sa nakatanim. seedlings, di ba? 1 year. Seedlings pa lang, meron na kagad manifestation during the seedlings pa lang. Makikita mo na yan as early as those. Yes. Ikap na talaga. Wag mo na, wag. Hayaan mo na mag-establish yung puno mo. Wag yung nasa polybag pa lang magpo-pruning ka na. Alright. You like establish muna. So sabi ko nga, at 1 year old, pwede na mag-pruning. Yung iba kasi nangihinayang. Yung resulta nila, 4, 5. Yan, ito yun. Okay? Compare it to here. Anong variety? Malasensi. Nga, nakita nyo, may sakit ngayon. Okay? Spotting yung ano. That will become leaf blight. Kasi may leaf blight din tong rubber. Okay. Maulan eh. That's fungal disease. How do you Fungal yan. Fungicide. Okay? And that's why very important ang pruning. Kasi dapat may sunlight penetration and air circulation. So ngayon, again, imaginein mo, na-prune ko na to ha. Kung hindi ko na-prune yan, hanggang dito yan. Tapos 1 meter ka na naman, ang gagawin mo, paano mag-circulate ang air? Paano mag-penetrate ang sun? All the way to the soil. At ang isa pa, nakita nyo rito, hindi namin kinakalbo yung lupa. You don't expose the soil. Yung iba, ginagawa nila, nira-round weeding, kakalbuhin lahat yan. You don't. No. Kailangan may lupa or lagyan mo ng mulch. Okay? Yung iba naman, grabe yung mulch, ginagawang bundok. No. Magkakaroon ng fungal infection yung katawan. It should be dry. Sir, may question ako sir about that. Ito halimbawa nito dalawa. Kasi sabi niyo po kanina babawasan. Ito, finally gagawin niyo lang isa yan? O Hindi ganyan na, lang yan na yung yan dalawa eh. Okay na yan, yung dalawa na yan. So ito ilang taon na to, sir? 2 years to. Ito, nagtiping na kami. Oh. Mataas to actually. Mataas to. Kasi hindi naman sabay-sabay ang pagtanim nito. Pero Batch by batch. nagkasabay siyang Yes, basta alagaan nyo ang banana nyo na walang fusarium wilt. Okay. So, dapat i-maintain nyo rin at i-sprayan nyo. Ang fusarium wilt is bata pa lang yung dahon, namamatay na siya. So, and actually, fusarium is one of the ingredients of inoculum ng agarwood. So ideal sa katabi saging. Ha? Okay lang siya. Kasi healthy naman, walang sakit. Pero may bawal po siyang katabi. Like mga allelopathic, like mahogany. Ayan, meron nga ka dyan, may tanim kasama, isa palkata. So, palkata, invasive siya because soil exhausting siya. Malakas siya. Mga any fast-growing tree. Palkata, Jumelina, mahogany, with the exemption, super exemption of mahogany. Soil exhausting yan. It will compete for nutrients talaga. Okay lang, didagdagan mo. Kasi kung may commercial purpose ka eh. But mahogany, wala po talaga. Putulin nyo po talaga yan. Because it's allelopathic. Sa leaves niya, sa roots niya, it produce allelopathic chemicals to compete and actually stunt the growth of the environs niya. Kaya we developed the Biosoil Protocol. Na-reach namin ang 2 to 2.5 inches of growth per week. Sino sa inyo naka-achieve nun? Yung sabi ng issue challenges, hindi para sabihin na mayabang kami magaling. Because baka may mas best practices. Sabi yun. Ako, itong practice ko eh. Pwede na pang 2 thesis. to 2.5 inches. Then, malalaman mo rin kung paano mag-adjust. Kaya nga yung ginawa namin noon, na yung ginawa namin 4-in-1, once a week na lang, dahil meron kaming measurement, meron kaming record keeping, documentation, bumagal. Naging 1 inch na lang, half inch. So, baguhin natin. Ginagawa namin yung protocol namin. It's science. So- sir, Yeah, from the ground mismo, dito. Down to the To the tallest shoot. Doon sa pinakamataas na shoot. Huwag mo ididiretso daya nyo. Kung ano lang ang natural niya. I have a question. Regarding sa growth ng trees, di ba sinabi mo nag-reduce siya into 1 inch after certain months. So is it the same for all the trees or Not totally. Kasi may kanya-kanya talaga. No? Okay. Sabi nga sa inyo, ayan, may maliit doon. Pero po Hindi mga pare-parehas. papakita ko sa inyo, Oo, napakaliit. ganun. I think mga 1.5 na yun. Ito sir. Ilang years Ay, ano to? Hindi, ano lang.
bacteria, the fungus, and other creatures, micro creatures doon sa lupa. I-recruit niya yan. Pag nakuha niya na yon, then, yun, it's got the right conditions. Yun ang tinatawag natin na established na. Okay. Established na from field planting. Ganun din sa pag-hardening. Sa hardening, kailangan i-acclimate mo siya doon sa environment mismo. Hindi ka mo pwede mong sabihin na dito mo siya itatanim, tapos 1 kilometer away ang hardening mo. No. I-harden mo siya, i-acclimate mo siya doon sa actual environment kung saan mo siya itatanim. How did you resolve the case po, sir? Nung nag-stop or nag-reduce yung growth Nag-reduce. speed niya? Binago namin yung protocol. Dinagdagan namin yung frequency ng fertilization. Okay. Two question. Yung isa ko, tama po mag-ganyan age na nag-outplant tayo around that height. Okay. Actually, ang recommendation namin dyan is hindi sa height, sa age. Okay? At least 6 months. So we have to ask the supplier how old the tree. Very good question. Kasi meron dyan, mamimili na, oy, mas maganda to, mataas na. Pero ang tanong, anong age nun? Baka mamaya, pinagpilian na yan, naiwanan. 1 year old na. 1 year old na pala, tapos ganyan lang kalaki. So, again, it's, ano yun, mula. Kasi, ang the second year na ako, magtitiping. So meaning to So, say, sa first year ko, puro formative lang. Ngayon, ito, nakaabot na ng 2 years, kaya mas mataas pa yan eh. Pinuputulan ko na. Then, saka na ako magko-concentrate sa GERD. Sir, I have a very curious talaga ako, sir, sa aqualaria. Kasi, if naputol ba siya, sir, meron bang... Copising. Oo. Okay. Na Depende sa nangyayari? species. Ay, sorry po. Ang kumindyana, kahit sadbo dito yan, it will copis. Ibig sabihin, magsisibol ulit siya. Malasensis, yung sabi nila, no? I haven't proven it yet. At least 1 meter. Okay. So, pag nag-inoculate ka, at gusto mong masustain, okay, 1 meter and above. So, that's what they call perpetual growing. Yes. Okay. So, magkukupis siya. Ang sinensis, 8 inches. Pandagang. Sir, tanong ko lang po, ilan po ba tayo mayroon variety ng agar? Marami po. If I remember it correctly, 80? 23 ang 20 to, 23. 24. Sa Pilipinas, we have 8. Sorry, we have 8 sa Pilipinas. Hindi ba 23 sir ang total na species dito sa Pilipinas? Actually, Hindi sa marami Philippines. pa. No. 8 Hindi, lang. Philippines ang The whole- The whole, the whole- kingdom, the whole species niya. Sir, curious lang ako bakit meron 5. Okay. Yeah, thank you. Oh, yeah, observative si Sir. Nung panahon ng El Nino kasi, okay, sayang. Kung dito ako mag-bibili, mag-evaporate. Okay. So, this is called deep root. Okay. Deep root irrigation. Diretso yung tubig sa baba. May butas to sa ilalim. Yung holes niya, may mga butas. And then, magdepende ka sa season. You should have the resources. Tapatan mo. Tapatan mo ng resources so you will get the most out of your high value crop. Okay? Because it will be a race. So ngayon pa lang yung iba na nabablindside sila kasi iniisip na nila yung harvest nila, yung pag-inoculate nila, they're forgetting the most critical part. Yeah, growing. Yes, Planting. the growth. From germination to seedling, vegetative, to reproduction, yung nagpa-flower na siya, senescence, then maturity, and then senescence. Okay, yun yung last stage. Consideration sir din yung age no, source no. Yes. Kailangan. So, sabi dyan, minimum 10 years. Okay, minimum 10 years na. Kasi ito, ang malasensis will start flowering from 5 years old. Pwede na siya mag-flower. Sir, halimbawa i-practice namin yan sir, ganyan. Paano po lalagyan ng tubig yan? Pupunuin mo lang, okay na? Yeah. Everyday, ganun? Okay. Sa Pilipinas, we have about, if I remember correctly, 500 centimeters annually, average rainfall. This needs 2,000. Wow. So kung aasa ka lang talaga sa ulan, wala. You're leaving it to nature. That's not business. If you don't have control, you're not doing business. Okay? Nag-hobby ka lang siguro. Sayang. Mais na lang. Kahit pala, sir, paano tong water system mo? Okay, ito. So nakita nyo, no? Andito na yung sprinkler ko. Dito na magbabasa yan because I want the roots na habulin niya. Okay. Yung tubig. Okay?
pressure. Hindi na dapat ginagamit yan. I left a group shot. Kasi they ganged up on me. Meron pa dyan nagsabi na feel out na, pwede naman lahat sa Pilipinas eh. Bakit ba? Sabi nga sila bawal eh. May alternative. Neem oil. Ano po ang pinaka-the best na pwedeng... Neem oil. Neem oil. Okay, nung panahon ng El Nino, ang daming namatay. Pero send me photos. Nakita ko. Yun yung tinatawag na dieback. Ang dieback, walang namamatay yung shoots. Why? Because the tree is sacrificing yung pinaka-young. Kasi itong mga nasa baba, ito ang malakas ang mag-photosynthesis. This is the manufacturer ng food. Yung bata, isa-sacrifice nila yun. Pag may nangyari yan, yung systemic problema sa lupa. Okay? Sa lupa. Either may fungal infection ng root mo or meron kang parasite doon. Insect. Third question, sir. Tapusin mo na, sir. Tapusin mo na. So, nung El Nino, ang dami daw namatay. Binibiligan naman nila. Okay? Pero namatay nag-dieback. So, hindi nila na-analyze yung problema. Hindi naman mamamatay hindi magda-dieback agad because kulang sa lupa, sa tubig. Okay? Ang naging problema nun, sabi ko, sir, hukayin mo. Okay. Anong nakita mo sa ilalim? Maraming larva. Yung beetle larva, udlot, anong tawag dun sa Ha? Kuntatad. Oo. Yun yung mga beetles. Because the beetles lay their eggs dun sa wet. Saan lang ang wet ng El Nino? Sa pananim nyo. So, yun. Dito, naghukay ako ng 50 piraso. Hinukay ko talaga. Ang dami. Meron talaga. So, after that, I applied neem oil. Neem oil is an insect growth regulator. Okay? And then systemic. Fungicide din siya. Kaya pinaka-the best po bago po itanim. Talagang muna yung butas. Yung land development phase is about 2 months. Kung gusto mong shortcut yon, prepare for damage control later on. Mamaya, dadaan natin. Let's go. Sir, yung question mo, sir. Actually, yung question ko, sir, yung meron ko bang yung manual ng first preparation? Meron. Tapos yung Pakita ko sa yung stages. meron kayong isi-send kaya at least meron kang kopya. 5 to 6.5. Anything lower than that is acidic. Yung nutrient uptake ng halaman nyo, problema. Kahit buhusan mo ng fertilizer yan. Okay? So, kailangan yan, ma-restore mo yung magkaroon ng pH, tumaas yung pH mo. 5.5 to 6.5. Matagal yan. Aabot na ng 6 months to 1 year yan. Hindi pwedeng biglaan yan. So, ano ang protocol mo ngayon? Sige, anong solution natin? Kung mababa ang nutrient uptake from the soil because acidic ang lupa. Anyone? Yung lagyan ng ano sir, yung abog-abog o yung hinaling ba yung tawag na? Okay. Intervention yon. Kailangan ibaba mo nga, itaas mo yung pH eh. Yung abo. Okay? Wood ash. Pero ano gagawin mo ngayon na mababa ang nutrient uptake sa soil kasi acidic? Anong best na gagawin mo? Dolomite. No? Organic. You're right. Organic yung dumi ng manok. No, hindi. Sa soil pa rin yun eh. Kahit lagyan mo ng organic matter will help. Pero you have to address yung acidity. Oo. Kailangan tumaas. So, habang pinapataas mo, nag-intervention ka, naglagay ka ng wood ash, naglagay ka ng compost, anong gagawin mo sa puno ngayon? Maghihintay mo siya. Sabi mo, hintay ko lang dito. 6 months siguro. Okay ka na. Kapit ka lang. Research. Research. Anong gagawin natin? Foliar fertilizer. Okay. You introduce the nutrients sa leaves. Okay? Hindi ka maghihintay lang. Natutunan mo yan sa Cuenca, Batangas? Natutunan mo ba yan sa Cuenca? Hindi, bitin nga eh. Bitin talaga lahat, sir. Kasi basic. Okay. So, foliar fertilizer. Actually, sayang lang, wala yung 12 pH meter ko. Makikita nyo yan eh. Doon sa training center natin, 4. Kulang yan. Papunta rito, 4.5. Banda doon, umabot na 5.5. So, matagal kasi talaga. Lalo na kung ang lupa exposed and lalo na kung red ang soil nyo. Pag red ang soil nyo, that's weathered. That's what we call podzolic soil.
that's ancient soil. Wash out ang nutrients and acidic siya. Red futsolic or yellow futsolic soil. Isn't that what Natutunan niyo yun dun sa hindi? everything here is Hindi sir. Yeah. Dami sa kanon. Malaki. So this is another candidate for mother tree. At 1 year old, 7 feet na po ito. At ang kanyang lateral growth more than 1 meter. Okay, now tell me. Kung may 1 meter ka dito, may 1 meter ka, may 1 meter ka, ano mangyayari dito? Tingnan nyo ha, sige ha. Hanggang saan nakabot ng ano, ng leaves ko. And then at 1 meter, may tanim ka na rito, 1 meter na to. Ayan na. Pang-abot na. Gagawa na sila ng ano sir. Mag-aagaw nga ng sunlight, walang air circulation, okay? You will also have what we call crown shyness. Iiwas na yung puno, hindi ako makaboob dyan eh. Dito na lang tayo, so hindi na balance yung growth. Pati yung root yung ugat nila halos. Pati rin dito, magtatanggal na yan dito sa loob. So ang roots niya doon. Oh, ngayon, sige, tama yung sinabi sir. So, siksi ka na dyan. So ang roots saan pupunta? Dito. O, paano naging wind past ngayon yung puno mo? Paano yung tibay na? Nandito lang yung persa eh. Pag doon galing yung hangin. Okay? So, Sa ano yung pinaka-the best na sukat ng layo nila? this is 3 meters. Meron din up to 2 by 3 meters. I made a configuration sa 1 hektarya na kaya kong pagkasyahin theoretically and as proven kasi meron ako ito nakita may diamond shape ako rito na Ito sir. starting configuration. Yan o. This is 3 meters. This is 2.5 meters. I can have 426 cacao, 426 coffee, and 726 agar in 1 hectare. Kasi sir yung sa akin 2 by 3. Dalawang metro ang pagitan ng isa. Agroforestry yung Dalawang approach. Yes. 3 meters naman bago uli mag 2 meters. Yeah. So again, depende sa species. Sa Malaysia, marami sila ron, sinensis, krasna, okay, may malasensis din of course, pero predominantly sinensis sa krasna. Ang recommended nila ng FRMI, yung university doon, is 5 by 9 meters. wow. But because they're aiming na yung malalaki talaga. Dito sa atin, gusto na, behind na tayo. Pero pakinabangan natin yan, turok na tayo! Okay, so pag pinutol mo rito yan, meron 2 parate. Ang natural niya, no? Dalawahan parate. Dalawa parate yan. Dalawa parate yan. Dalawa yung parate. Puputulin na sir pareho. Sa dulo. Pwede naman. Isa lang. Isa lang sir ang puputulin. Pero pag pinutol mo dito sa dulo yan, dadami dito. So, anong purpose mo? Bakit mo siya pinutol sa dulo? Mami yung kamay. Mas ka nagdadami. And magbibigat. Bibigat. So you might as well prune dito. Mamimili ka. Going with Pero kung maluwag naman kasi, okay lang. Okay, ganito. Isa pa yan. Meron sa Facebook. Oy, tingnan nyo, yung microcarpa ko. Ayun, nakabend na sa lupa ako kasi ang daming bunga. Oh, wow. Oh, tingnan nyo. Wrong. What's wrong with that? Anyone? Nag-a-attract ng pest. Mabigat kaya tumulong-acid. And because? And anong masamang epekto nun? Mabigat na, ang daming putas eh. Masasarap ka sa nga. Eh di, Come on. focus na Come on, nasa dulo na ng dila mo. Mabagal. Yung nutrients hindi siya easily wala na. Wala na sa branch. Hindi lang yun. Also the quality of the fruit. Dapat yan mamimili ka lang kung anong branch yung mamumunga. So the tree can produce better fruits, not quantity. Para quality, again, you have to influence it. quality. So anong purpose na ang dami-dami? Sa katerba, tapos stress na yung puno mo. Bibenta Kasi sir. nagbe-bend. O, yun nga lang. Pagka sa lapit-lapit, yung bunga niya,
Hindi na mamaraya. Patabaing Yeah. baboy. Paramihan ng ano. Meron. Wala ng quality. Pa lang, nagre-return No, don't go for that. Don't fall for that. Please, don't fall for that. So kailangan natin sir bawasan yung bunga. Bawasan mo yung sanga. Mag-pruning ka ng tama. Oo. May mga commercial hormones na available for plants. Meron, sir. Ano nga yung hormone responsible for Cytokinins. cytokinins for Yeah. yung, Meron po. yung circumference niya. Meron. What if yun ang gagamitin natin lagi Okay. Pet, to make the Okay. circumference? magaling sir. In-experimento mo naman yan. Okay. In-experimento mo naman. Pero as much as possible, you want it to produce naturally. Because may mga pwede kang papal. Lang damo. Yung mga damo na yan. Yung mga kinakating na damo. So yan sir yung best material for Yes. agar. Yes. So pwede pa rin mulching yung yung uling. Yung uling, yes. Because the uling and the wood ash can increase the soil pH. Will it not time that that's too close to the trunk? Wala na. Okay lang yun. Okay lang yun. Pwede rin po, halimbawa po yung mga dahon, halimbawa po dahon ng saging, siya natin pwede pong siya ring ilagay sa Pwede mo rin, oo. Rice hull sir, pwede rin. Rice hull, CRH. pwede rin yung CRH. CRH ang the best. Pwede Sa yan, ilalim sir, meron mulching? ito. Hindi, mulching. Yeah, pwede rin. Lagyan nyo sa taas. CRH. Sir, dun sa akin, nag-sample kami sir ng ganan, yung 50 pieces namin na puno. May dalawa na rice okay. Meron sinusunog na parang organic na Meron kayong tatamaan ng mga roots ng ibang halaman. Kaya sa part ng land development namin, sir dyan, part ng land development namin, 2 months, kasama yun, i-sterilize mo siya, sanitize mo siya. sanitize. Itirahin namin yan ng pest buster and then for 2 weeks, araw, ulan, and then yung pest buster. So that's After not that, preparation. i-inoculate namin. So may butas Yes, ka na kasi rin. posibleng tinamaan ng fungal infection nyo. Kasi hindi nyo trinit yung lupa anong hinukay nyo. May tinamaan na roots. Posibleng may sakit yung roots na yun. Kaya namatay. And then, nilagay nyo na yung halaman nyo ngayon doon, damay. Hawak Ibig siya. sabihin sir, yung halimbawa may seedlings kami, maliliit pa. Habang pinatataas pa namin bago itanim, mag-prepare na kami ng hukay para Mamaya, kita nyo yung land development stage. 2 months. So yun 2 yung months? Since you already excavated the property. Before pa man. Basta yung first stage pa lang, clearing pa lang. As a clearing. Starts with the clearing. So not on the digging yet. Hindi. Prior to the Sa digging. clearing ang unang stage. parang nawalan ng batas sa sir. first step Parang ang dami ko pag gagawin. Okay? Sir, excuse sir. Advisable pa ba sir? Actually, iboboling namin ito eh. Kasi dito yung investors namin, iboboling namin ito, ililipat namin doon. Kasi may mga butas-butas. Anong setup niyo sir? O yan, sige, tingnan nyo. More than 1 meter to eh. 1.5 meter to, 1.5 to. Sige, tingnan nyo, kung pareho sila ng ganito, ang laki. Ano mangyayari? Sabay lang po siya tinanim. Ha? Hindi, nauna ito. Nauna po. Nauna Yan na yung mga Nauna ito. excuse me po. Yung ito, sabay ba sila tinanim? Ayan, ito. Sabay yan, sabay yan. Pareho rin siya ng butas, malaki rin, Yes. pero maliit siya. Yes. Of biodiversity. Lalo na ito, kailangan ito ng biodiversity. Kaya, anda, the biggest agarwood plantation in the Philippines. Pwede nun. Sige. I will not incriminate myself. Nilaglag na yun eh. Sige, ito ang question ko. Because I've been following that. Again, hindi ko marites ha. This is business intelligence. You want to get things right. Okay? Saan itinanim yun? Bukid no. Sa bukid no. Anong itsura ng lugar? Mataas. Hilly rolling. And? High elevation. Kalbo. And? grassland. Boom. Monokra. Why? It's a grassland ecosystem. Tapos tataniman mo ng puno. Pwede naman. Pwede naman, pero matinding intervention ang gagawin mo. And wala akong nakita sa video niya, nung pinoform nila, na may intervention silang ginawa. Because yung mga hili, maganda yung well-drained yan. Pero, asahan mo, the nutrients is one thing. Kasi nawawash out yan pupunta sa baba. Kaya napatunayan ko yun sila. Del. Del. Tara. Ayun. Yes sir. Yan, yung plantation nyo ron. Yes sir. Di ba, pababa.
Yes, sir. Okay, sa taas payat, sa baba tataba. Kasi the nutrients, pwede nyo sana ginawa nyo, gawan nyo ng crescent para matrap yung ulan and then yung humus, yung humus region niya. Yun yung manipis na layer ng soil na merong organic matter. So, Wala, nawawash out na. maganda pala sir, if gawan mo ng intervention na parang meron kang Salt. Sloping, agricultural. Sloping. parang gano'n na. And then kung ecosystem yan, ibang system yan, hindi for trees, matinding intervention ang gagawin mo talaga. Pero sabi niya sir, parang naalala ko, from corn plantation daw yun, nakinumber to ano. Corn. No, all the more. Corn yun dati. Wala nang trees eh. Okay? So tataniman mo ng trees nga. Anong intervention ginawa mo? Ano, lagay ng NPK. Panood ko yun eh. Sabi pa nga ng manager, after nung intervention ni Buddy, at 9 feet kasi, it will stop na eh. Yung height niya. Sabi ni Buddy, hindi. Kaya nga yun. More than 9 feet! Hindi niya alam na tataas siya ng masyado. About the protocols and yung mga formulation na dapat itanda. Kasi yung mga intercropping to identify ano ang best plant or trees na dapat itabi. Plus yung soil analysis. Okay. So these are the standards that we have to take in consideration prior to the actual planting and application of intercropping. Sa planning stage. I-reverse engineer ko sir yung, yung statement mo. With these words, begin with the end in mind. Ano ang goal mo? Doon ka muna magseset eh. Then kung ano yung goal mo, doon mo malalaman ano yung itatanim mo at paano mo siya palalakihin. You should start sir with that goal. So, kung gusto mo, okay, ganito, I want an agroforestry. You do it right the first time pa lang. Before ka pa magtanim, before ka pa mamili ng kung anong crops. I-prepare mo ang lupa mo, then you have a selection of companion crops na appropriate para sa kanila, para ma-meet mo yung goal mo. So doon dapat nagsisimula. Ano yung goal mo? You begin with the end in mind. The exit. Kasi pag hindi sa negosyo. Ano ang common goal kung mag-a-agarwood? Mamaya actually may question ako sa workshop. May tatanong talaga natin yan. Thank you. Okay. Sige. Actually, I'm happy kasi nasagot at natanong na yung mga dadaanan yung subjects mamaya. So, orientation pa lang tayo. Tour pa lang. But later on, makikita nyo yan. But again, don't be shy. Kung gusto nyo mag-follow up, to reinforce, to qualify, o quantify pa. Ano po may bibigay yung suggestion about that? Nakita ko na yung coconut nyo eh. Yes, Eh, hindi na siya, commercially viable eh. Yes, sir. Matatanda na talaga eh. Ano pong maganda? Patuloy nyo na yun. Patuloy nyo kasi makaka-add lang yan sa disease load. Ano nila po kayo na Nakapunta ko ron. yung bagong area, nakita niya. Oo, nakita ko. So, again, may suggestions ako for that. Sige, one more last talaga. Sir, advisable po ba yung lupa na tinatanggal mo? Tapos sinusunog yung bago tataniman, sinusunog muna ng mga lupa, tawag lupa yun, yung Okay. Yung luka, yung mga palapa. Yun. sinusunog muna lahat. Ideally po, wag po kayo magkakainin. Kasi you will destroy the microbiome dun sa lupa. Merong alternative yan. Yung sinasabi nga, yung protocol natin for land development. Yung iba, binobulldozer. Tatanggalin yung topsoil. Sabi ko, sir, abutin ka ng 1 year para ma-store yung microbiome. Kung kinagano mo yung topsoil, binobulldoze na. So, ganun na pag nagsunog kayo. Although, pag nagsunog kasi kayo, yung ash, okay, maganda yan. Ano pa? Pero, tinatay niya yung microbiome. Kaya naman ginagawa nila kasi, usually ginagawa yan sa monocropping. Na fast. Cash crop, mabilis. Pero, something like this, 5 to 7 years, tapos gano'n ang gagawin mo, sorry na lang kung ano maging resulta. Sir, what's your best suggestion? Sir, if the last ka na talaga! Sorry pa. What's your best suggestion if the area is clear? But then, di ba, you need to have some partial shadings. So, if that's the case, then mag-focus ka sa agarwood. Dapat ba, or maganda ba na taniman muna ng like what you did, yung saging, yung ganun, before the agarwood? Okay, last na talaga kasi ito. Dito po kayo. Dito. Okay, this is Madre Cacao. Any idea
This is foreign. Hindi to native sa Pilipinas. Sino nakakakilala sa Madre Cacao? Mari ka pa. Kami po. Ano? Bakit sa Madre Cacao? Di ba pinaano yan sa mga madaling mahinog yung saging, No. pinakain ng kambing? No. Matubig yan sir. Matubig. Mabilis pating mabuhay yan. Yung Madre de Cacao, ginawa siyang pang-shade ng cacao kaya tinawag siyang Mother of Cacao. Yes. Mother of Cacao. The Spaniards introduced this in the Philippines. Ito ang nire-recommend ko na shade crop. Kasi eventually pag malaki, tingnan yung iba wala na. Pwede mo nang tanggalin. But ito pwede mong pakinabangan because may nitrogen fixing bacteria. Even the leaves, pwede mong gamiting antifungal. And pwede mong gawing feeds. Very versatile to. Mga itik, ganun. Yeah, very versatile to. Yung Madre de Cacao, Yeah, so ito yun. This is what I recommend. Pag nag-holing na kayo, kasama na ang tanim nito. Okay? Okay! Last pa, sir. Sige. What if ganyan na po kalaki yung puno? Okay lang po ba na Ito po, 2 pahabol? years na to eh. Hindi na kailangan ng 30%? Hindi na, established na po yan. So, Okay. tatanggalin na po natin tong Tatanggalin na yan. yung kakawati. Kakawati yan, Madre Cacao. Paano yung roots nito, sir, pag puputulin? Okay lang, may Mariremain nitrogen lang. fixing bacteria yan. Okay. So una dapat po sir. Okay.